Dumating na yung order ko. Pagtataniman ng okra. Mas maliit ito na size kaysa doon sa in-order ko ng nakaraan. Bubuksan ko muna. Ang laman nito ay 3. Buksan natin. Medyo palapad pala siya. Ayun. Lalagyan ko na ng lupa. Babasain ko na yung aking inilipat na lupa dito sa bibili ko na paso. Galing sa ulan yung tubig. Ililipat ko na yung aking sidling ng okra. Nakipatuyo na. Nakakaawa naman. Gusto nang matuyo. Okay, nahuhukayan. Lalagyan ko sila ng tig-iisang pesto. Nung last time na nagtanim ako ng okra, nagkakaroon ng langgam, lingating. Lingating sa amin eh. Yung pulang langgam, nilalanggam sila. Nung unang bumili ako ng seedlings ng okra, ito yung nabuhay, mamaka isa-isang nabuhay, kaya ang dami niyang dahon. Itong isa, parang 50-50 na. Lalagay ko na lang ito sa gitna, nakakaawa naman. Pag hindi nabuhay, at least may kapalit siya. Gagawin ko ng 2. What? You don't know, my baby Ronso? Gumising na po yung aking anak ko. Binibidyohan ako ng anak ko. Masyado silang dikit. Ayaw ko ng dikit yung aking tanim. Papaghiwalayin ko sila. Kailangan na ihiwalay kayo. Hindi kayo pwedeng laging magkasama, no? Walay kayo. Kahit kayo nagmamahalan na hindi kayo pwedeng magkadikit. Char. Hindi kayo pwede laging magkadikit. Itong isa, hindi ko alam kung mabubuhay. Pero isasama ko na din dito sa pagdalawahin ko sila. Okay? Ano apaso? Ang aking gandang-gandang ronsyo. Ronsyohan ni nanay. Wala lambing-lambing. 일단은 필리핀에서 수영하고 나온 냄새야. 그래? 수영장 냄새 나네. Yaks. Buhay kayo ha, mga okra ko. Inyo. Huwag kayo malulungkot. Bibigyan ko kayo ng pataba, mama. Ay, imik ako. Nandun pala sa harap ko yung aking camera. Yan. Dami kayong bunga ha. Mabubuhay kayo. Late ko na kayong nailipat sa malaking taniman at Ngayon lang dumating yung order ko. Sabi ko na yun.